Good morning. It's good to be in church again. This is Saturday and preparation para sa atong anniversary tomorrow. The Lord will bless those who will sacrifice and offer. Muna niyon si Kuan kanang, I will not offer anything that cost me nothing. Muna. Useless kayo ang mga offerings nato kung wala siya ni walay cost ba, walay value para nato. So dapat na give value. So thank you for that. So question number 9. And the question ang aton tubagon karong buntag mga igsoon is hell a real place? This is part 1. Duha ni ka hugna mga kaigsunan ato ang gibuwag-buwag or basin tulo. Depende unsay probably tulo. Is hell a real place? Well, for us, we know the answer already. Yes, it's real. Pero ang nindot magud ani, we should know how to explain. Kinahanglan kay bawta mo pamatuod because there are people who do not believe that hell is real. Para nila symbolic ang hell. Dili tinuod ang kayo sa impierno. Ang Bible mga kaigsunan sa laom nga binisaya tataw kaayo nga gimension sa Bible kung unsa ang hell. Unsay kanang atmosphere sa hell. Unsay hitsura sa hell. Klaro kayo giklaro gyud na sa Bible mga kaigsunan. Ug mo na ito isgutan karon. So, ang ato ang topic karong buntag mga kaigsunan naa sa Luke chapter 16. Luke 16. Open your Bible and then stand with me. Basahon nato mga kaigsunan. Verse number 23. Luke 16:23. And then we are going to discuss the story about the rich man and Lazarus. But before we read mga kaigsunan, how do you understand this story? Is this a parable or not? Parable ni o dili? Kay mga parables ra ba ni galinya diri? There is a chapter 16, sinugdanan, the parable of the unjust steward. Unya pagkahuman diri dayon sa chapter 17 verse number 7 nagsugod the parable of service. So kani siya, is this a parable? Unsa gani pasabot anang parable? Earthly story with heavenly meaning. So is this a parable? No. This is real. Dili ni sumbingay mga kaigsunan. Tininuod yun ni ang pagkasulti ni Christ. Okay? So dapat nakaset ang atong hunahuna that what we are going to hear this morning is true. Wa mo ko maingon nga dili pud true ang parable, pero sumbingay maguna ang pasabot anang parable. So basahon na to verse number 23. Together go. And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, gimension ang hell, mga kaigsunan, diin ang dato, didto siya na adto. So, he lift up his eyes, and saw Abraham afar off. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you bless each and every one with wisdom. Help me, O Lord God, to preach your word with boldness and with power. Allow the Holy Spirit, O Lord God, to drive me and to use me this morning to preach your word with boldness and power. Thank you, Lord, for the opportunity to be in church. And I pray that you also bless those who are in their homes through online. I pray that you bless them, their Father, with clear signal and allow them, O God, to understand the message also, that they will not walk around nga atmosphere gyud nila naa sila nagsimba, Lord, together with us this morning. Thank you so much, O Father, for the technology and also, dear God, for the meeting place that you allowed us to have this morning.
continue to bless this place and continue to bless your people, that we will be obedient to your commands and challenges among kinabuhi, Lord. Salamat kaayo, and cover us with your precious blood, and please use us this morning, dear Father, to be a blessing to many people, and use me now as a channel of your blessing. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. According to the Bible, mga kaigsunan, and in hell, he lift up his eyes. So naay lugar gyud nga specific sa Bible, in hell. Sa impierno, tuwa dito na adto ang dato. So meaning to say, hell is real. Tinuod nga dunay impierno. Alright? Dili ni siya symbolic. Real gyud ni. So, atong isgutan mga kaigsunan, i-picture out na to unsa maning hell, since hell is real place. Real place yun ang hell mga kaigsunan. So number one, hell is a place of eternal punishment. Hell is a place of eternal punishment. Mauni ang lugar nga dili gyud angay nimo pangandoyon. Because once nga maadto ka sa impierno, wala na'y paghunong ang imong pag-antos. Because it is a place of eternal punishment. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw ba ang isulti ana? Okay, everyday maghapon lang sa English. Di ba? Walay hunong ang pagsilot, mga igsoon. Og tungod sa sala, mauna ang hinungdan na ay impierno bayad sa atong sala. So, in Luke chapter 16, atong sugdan mga kaigsunan sa verse number 19 para atong masabtan ang story unya hangtod sa verse number 25. Kani nga point mga kaigsunan ma-explain ang gisulti sa verse number 19. The Bible says, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. There was a certain rich man. Certain. Wala butangig ngalan, basta dato. Okay? So it doesn't matter. Wala kayo siya ni matter mga kaigsunan kay certain rich man naman. Pero ang gipasabot ani mga igsoon that there is no amount of money nga pwede nga imuha nga mabypass ang hell. Dato ang gihimong illustration diri mga igsoon nga siya naadto sa impierno. So ang iyang kinabuhi according to the Bible, kung ato i-picture out every day, kuan kay siya kanang abunda sa iyang kinabuhi. Dato gyud ni siya mga igsoon. And verse number 20, and there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. So nakita na nato ang mga cast ani nga story. The rich man and Lazarus. So makita nato ang contrast sa ilang kinabuhi mga kaigsunan. So diri pa lang there is a lesson nga atong angay ma-learn nga dili babag ang pagkapobre nga dili ka malangit. Amen. Dili sad bridge ang pagkadato padung sa langit. You cannot pay the way to heaven with money. And Lazarus was poor, so meaning, wala gikinahanglan ang treasure aning kalibutan na in order for us to be sure that when we die, we will go to heaven. Because the only payment nga pwede ra gyud nato ibayad mga kaigsunan is the payment that Jesus paid for our sins. Ang iyang kinabuhi. When He died for our sins, He was buried and He rose again. Kompleto ang kaluwasan mga kaigsunan. So in verse number 21, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, the dogs came and licked his sores. So ma-picture out na nato ang story mga kaigsunan nga kani si Lazarus pertig yung pobriha, walay makaon, nukahon pa. Unya kaning rich man, dato kayo, unya di gyud siya manghatag ngadto ni Lazarus.
naghuwat rain taon si Lazaro kung unsay mahagbong gikan sa iyang lamisa. And mind you mga kaigsunan, it is not literal nga si Lazarus naa siya sa ilawom sa lamisa. Mga linabay, mga sobra, lamaw kung tawgon. Mao'y pagkaon in town aning Lazarus. Okay? In verse number 22, and it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Now, ato lang ni iklaro ha, dili tungod sa pag-antos ni Lazarus, naadto siya sa langit. Again ha, there is no other way sa kaluwasan kundili katong gibuhat ni Christ sa paghatag sa iyang kinabuhi. And since dili man ang salvation gyud mo atong gi-focus ani, imperno man, so maumay focus ani mga kaigsunan aning story, so mo'y atong itudlo. Okay? So si Lazarus namatay, unya according to the Bible, dito siya gidala sa Abraham's bosom. And then the rich man also died and was buried. Asa ka siya gida? Abangan. Ato na isigutan ugma. Adi, karon na lang. Karon. Verse number 23. And in hell, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So kung sabto na to ang story, nakita niya si Abraham. Ingon ana ra ba ang distansya sa langit ug impierno? Ang gisulti sa Bible, Abraham's bosom. Mura siya og departure area going to heaven. Samtang wala pa mga kaigsunan ni abot ang katapusan, didto ta gipundok sa departure area. So kung atong tan-awon mga kaigsunan, mag-imagine ta og bula, butangan natong division sa tunga. Abraham's bosom sa ibabaw, hell sa ilawom. Pero dili siya anak kakuan, dili siya anak kaduol. According to the Bible, afar off. Layo gyud siya. Ma-explain na unya karon taud-taud. So, layo gyud siya. Pero makita. Kay nakita man sa dato si Abraham. So, apan dito siya sa hell. Dito siya sa impierno, mga kaigsunan. And verse number 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So, imong sabton ang torment nga naangkon sa rich man, ingon anak ka-severe, nga sa pag dito pa sa wala pa sila namatay, unsa man na si Lazarus? Nukahon. Pero ang iyang hangyo, ang tudlo sa nukahon, mao ipatusnob sa tubig aron ipabugnaw sa iyahang dila. Anak ka grabe ang torment. Na-feel naman na nato kanang uhawon taon niya, init kay adlaw niya, uhaw kay istanan, maglabad atong o. Pero kaning i-picture out na to mga kaigsunan, ingon anak ka-severe ang kainit sa impierno. Nadili na siya, wala kaunahuna ang rich man. Kung unsa ang lawas ni Lazarus before. And I don't believe mga igsoon nga wala na siya nagunahuna no kahon si Lazarus. Ang iyarang nahibawan, sila'y dungan, mahapit dungan o kamatay. Una biya namatay si Lazarus. Unya, sunod ang rich man. Amen? Yan, nakita man niya si Lazarus together with Abraham. So, yung gihangyo. Panhiya si Lazarus, unya, pabugnawon akong dila. Itusnob yan tudlo sa tubig. Wa na'y pakialam kung nukahon o di.
Kabantay mo, pag uhaw kay ka, minsan ka sa magkita kag tubig, ala, suyop. Wa pa mo kasuway, kita, wa pa ta kasuway, nga to atas sa desert ba? Kita mo ng mga, makita na to, ang mga movie, mga kaigsunan, nga nasa desert, mag-count na sila sa, kita sila o kanang murag tanom. Gamay lang nga moist, precious na kayo. Ingon na, wala na katunga sa impyerno. Amen? So Abraham's bosom is the temporary place for those who are going to the kingdom of God, and hell is also a temporary place for those who are going to go to the lake of fire. Departure area ni. Mao ni gipadulngan nila mga igsoon. So tinuod ang impyerno. I am tormented in this flame. Hantod kanusa man ni, way hunong. Walay hunong. Kay after ani mga kaigsunan, labaw pa man, lake of fire. Way hunong ang torment. Pag masilutan na ka, tungod kay wa ka ni dawat sa kaluwasan, wa na'y hunong ang imong silot. In verse number 25, the Bible says, But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest the good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Gisilutan ka karon. Mao ni karon mga kaigsunan, wa man ta gibawalan sa Ginoo sa riches aning kalibutana, but you need to understand that riches is not the life that God wanted us to have, but the life that God prepared for us, mga kaigsunan, which is being rich in heaven. Mao ni kaning riches sa kalibutan, gamito nato to reach out people. Gamito nato mga kaigsunan as a tool that we could reach out souls for para sa kingdom of God. Dili nato igsoon nga atong i-enjoy diri sa kalibutan nya wa tay pakialam anang abuluhaton sa Ginoo. Mao na nga you need to love everything that we do for the church. Nga naa sa Bible, gitudlo sa Bible ba? Tithes and offering karon ugma mag first fruit kita. A true believer should be excited for that. Nga naman, it is for the work of the Lord. Para sa buluhaton sa Ginoo. So, tanan na klase nga mga murabaog kanang paghabwa sa atoang panudlanan para ma-replenish. Mabag-uhan ba? Amen? Ingon ana man ang giving. Maghabwa ka para mabag-uhan og panalangin ang imuhang panudlanan. Dili kay imo nang taguan tipigan, hantod nga maraten siya, makaguba sa imong kinabuhi. Kanang treasure aning kalibutana, nga imo lang gitago para lang sa imong kaugalingon. The riches of this world should be used as a tools in serving the Lord. Dapat maunay atong mentality kabahin sa riches sa kalibutan. Now, the rich man did not understand that. Nga naman, di ba siya luwas? Kita luwas man ta. We should understand. Amen? Kanindot ra mga kaigsunan, kadakog agi kung ang kanang dunay kayamanan aning kalibutan na maoy magdaro, kadakog agi. Kaysa katong way kwarta magdaro, unsa may iyahang gamiton? Guna ra gani. Ikaw kuno be, unsa kadako ang field sa Ginoo, guna ra imo na doon. Ba, na picture out ninyo. Wala gusto sa yawa, guna ra gyud imong kuptan. Guna pa gyud nga dili ka putol kahoy. Kita mo nang guna sa elementary? O guna may tawag na mga guna. Nga mubo kayo, unya ang porma, mura siya og nan mulingin siya diha ana. Di kay kabugha og kahoy. Kay para ra gyud to dugkal og yuta. Mo na kita sa mga Christians. Gisuk-suk-suk ra ana. Sa malimtan nga na mahugwa na, wala kay baw. Nga naa rin siya responsibilidad. Nga naa rin plantation sa Ginoo nga dapat atimanon nato. So unsay purpose sa bolo?
O say purpose to cultivate. Aros pagdaro, aros pagpahumok sa yuta para sa pagpananom. No, sa may mas epektibo kung traktor ang imong dadon. Na picturing sa gidakon sa field sa Ginoo which is the world. O di mas dako kag agi. Mo nang ayog sugot mga kaigsunan nga ang yawa kuan sa imong una-una, ipahuna-huna sa imuha nga ikaw pobre. Claim it, you are not poor. Kung dili na mawa sa imong hunahuna, di ka kaikyas diha. Dili na nagsugod sa imong faith. Faith that could claim that I am rich because God wanted me to be a blessing to other people. Dapat kaybaw ka. Not like this rich man, mga kaigsunan, nga wag siya kaybaw. Nga ang kayamanan di ay dili para sa pagpasigarbo. Garbuso man siya kayo. Laliman ka, bisan na lang iyang tagaag food pack ba? Sigtagaanan niya og mga prutas bitaw nga kuan nga dili bitaw kanang dili waste ba? Di gyud niya wag na nabuhat kang Lazaro mga igsoon. No? So asa siya padong? Tuwa sa eternal torment. Everlasting punishment. Matthew chapter 25:46. Matthew chapter 25 verse 46. Tanawa diri. Ang gisultis Bible unsa nang hell. In verse number 46, the Bible says, "And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." So si Lazarus, asa siya padong? Life eternal. Si rich man, asa siya? Eternal or everlasting punishment. Nya kadua-duaan ni ato ang gidaladala mga kaigsuonan nga ebanghelyo nga makapalikay sa mga tao nga maadto aning everlasting punishment. Na? Unsa man ang gidaladala nato nga mensahe? Ato lang ning yanu-yanuhon? Nga naa man nato ang paglaom gikuptan sa ato mga kamot, mga kaigsuonan, naa diri sa pulong sa Dios nga kitay nakaybaw unsaon pagsulti nila. Buhan di sila maadto sa impierno mga kaigsuonan. Na unsaon man ni nato? Tugutan na nato mga kaigsuon nga ibaylo nato og daily wage. Nga dili ta makalakaw unya manulti ta sa pulong sa Ginoo. Mo man ay hinungdan kana mga daily wage. Mura bag ang choice nato ba? My life or their life? The life of my family or their souls. Mo man ay nag-away karon sa kinabuhi sa mga Christians. Mo bitaw na mapasagdan gyud ang buluhaton sa Ginoo ngano man nangin nabuhi taon ang mga Christians oy. Well, asa na gani atong kinabuhi? Di ba dapat nanas kamot sa Ginoo? Kanong imo manggikuha? Ug ikaw ang naning kamot og buhi ana? Nga ang gipangayo na sa Ginoo nimo mga kaigsuonan, saligi siya. Amen? Para makapangalagad ka sa iya ha. Hanon ang imong kinabuhi munindot. Wa may laing makanindot sa atong kinabuhi kundi ibutang nato diha sa buluhaton. Muna ni bati ang kinabuhi sa mga Kristiyanon kay gibutang nato sa atong buluhaton. Ibutang ko na sa buluhaton sa Ginoo. Dili ka tiaw-tiawan igsoon kaning everlasting punishment. Nya imagine na, kailan nimo tuwa dito padung. Relatives nimo tuwa dito padung. Unya, mao ra man ay hinungdan nganong maimpirno atong relatives because of our life. We do not serve the Lord. Unya, imagine na imo mga pag-umangkon nimo tuwa sa impirno. Tiya, mga silingan. Wala na sila kakita sa katinaw sa Ebanghelyo because of our life. Nasyeda na siya ba?
sa musugot sa dili, kung ang kinabuhi ni Christ mo gigamit niya para malangit ang usa ka tawo, kay mo sa gibuhat sa yawa, ang kinabuhi sa iyang mga linuwas mo gigamit sa yawa para ang mga tao di malangit. Are you listening? Mga linuwas nga wa nagpagamit sa Dios, mao nay gamiton sa yawa para ang mga tao di makakita sa kahayag sa ebanghelyo. Mao na butaan ang mga tao, pinaagis kinabuhi sa mga Kristohanon. Kaya ganahan ka, ikaw magamit ka, nga mangit-ngitan ang usa ka tawo, pinaagi sa wala ra nimo pagpakabana sa buluhaton. Ana ra ka simple. Simba man ka, may problema. Simba man ka, gunit yung Bible, basta Domingo. Pero di man good ka na. Did you go? Did you make disciples? Are you laboring in the field of the Lord? Mo na istorya God. So kung wala na nimo gibuhat mga kaigsunan, you are allowing people to go to hell without doing anything. Murabag kay bawon ta ka unsay solusyon, pero wa jud ka ni take time para siya makahibaw og masolusyonan ang iyang problema. Unya, magmalipayon ka mo adtong langit? If there is guilt in your heart, mga kaigsunan, that you did not do your best in order to rescue a soul, mo nang dagang hilak sa langit. Dagang hilak unya didto. Ikaduha nga atong isgutan, pagpamatuod nga ang imperno tinuod, mga kaigsunan, hell has no way out. Hell has no way out. In Luke chapter 16, balik ta sa Luke chapter 16, and verse number 26, magsugod mga kaigsunan, sumpay aning story about the rich man and Lazarus. In verse number 26, and beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Ang naa sa impierno, dili pwede mo adto sa Abraham's bosom. Ang naa sa Abraham's bosom, dili pwede mo adto sa hell. Naay nag-ulang. Gitawag og great gulf fix. Dili pwede dili pwede matagaag solusyon mga kaigsunan nga naay makatabok. Di gyud pwede. So meaning, diri pa lang sa kalibutan, make sure na adto jud ka sa langit, dili sa impierno. Make sure karon pa lang imo ginang siguro sa imong kasing-kasing, dili kay tungod buutan ka, dili tungod kay kanang nagantos ka. Ang kuandi ani kinahanglan magpakalimusta para malangit ta. Dili na mo hinungdan lagi nga si Lazarus na langit. Walay lain, receive the salvation that Jesus gave you. Mo nagisugo sa Ginoo, preach the gospel to every creature. The gospel that gives salvation, the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, mauna ang kaluwasan mga kaigsunan nga ipawali sa Ginoo. Nga maoy wala nawali tungod sa atong kinabuhi, nga nanginabuhi ra gyud ta para sa ato ang tiyan. Mo nay ato ang salikway mga kaigsunan ang buluhaton. So, dili pwede makatabok. There is no way out sa impierno. Pag naa na ka sa impierno, anha na gyud ka diha. Hantod sa final nimo nga biyahe padung sa lake of fire. Nagingon sa Revelation, and hell and death were cast into the lake of fire, which is the second death. Ug mao na. Forever and ever and ever. In verse number 27, then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Di man di ay siya kanhi diri, di po ka na diha.
nakaunahuna din siya sa iyang mga loved ones, nga wa pa namatay. They need to know nga tinuod ang impierno. They need to know nga tinuod ang impierno. Mao na nga mga pundok, mga kaigsunan karon nga nagsulti nga ang impierno symbolic. Mao na mga nagpawala sa urgency that people should accept the Savior. Hindi mo na tinuod di ay ng impierno. Tinuod ang impierno lagi. And that is why you need to receive the Savior. Be sure that you are saved before you die. Muna magtuon na mga simbolik diha kay tinuod ng impierno. Amen? Muna ni hangyo, ang naa na sa impierno mismo ni hangyo. Padtuan na lang si Lazarus dito sa balik sa kalibutan kay nailan man si Lazarus. Kay bawo man sila nga kanang kuan namatay si Lazarus. Unya kung makita nila si Lazarus, mutuo sila nga nakita nako ang rich man tuwa sa impierno. Mo may ang concern nga dili sila maanhi diri ana ginakasakit mga kaigsunan sa impierno. In verse number 28, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Unya, ganahan mo nga ang inyong loved ones adto na mahigmata sa impierno? Or basin ba? Gusto ka nga adto na ka mahigmata kung tuan na ka dito sa impierno? Wala, klaruhan na ninyo. Luwas na ba yun ang matag-o sa karon? Basig ato pa kakahuna-una ba? Tinuod yun ang giwali ni Pastor Deda. Nganong ako naman ang gitiaw-tiaw eh? Dawat-dawat, simba-simba, hatag-hatag. Way ka matuuran. You need to make sure, mga kaigsunan. And Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Simpula tubag ni Abraham. Napabas Moses ron? Napabay propeta ron? Wala na. So kinsa naman ron ang nipuli sa trabaho sa mga prophets? Pastors. And also the believers. Those who have the message of God. Na ang mga Kristohanon, karong panahon na ang mga pastor o mga Kristohanon nga nagdaladala sa mensahe sa Ebanghelyo, ingon si Abraham, mga kaigsunan, naa sila. Adto sila dapat maminaw. Unya, nanulti. Muna, dakong sala sa mga Kristohanon kundili manulti. Kay naay kinahanglan makadungog. Naay kinahanglan makapamati sa kaluwasan. Amen? Now, Moses preached. The prophet preached. What about us in our time? Do we take time to preach the Word of God? The message of salvation? Trabaho na nato, igsoon. Nang mga pastor o mga Kristohanon, let them hear them. Pasabot na lang, let them hear them. Nagwali ta. Nanulti ka. Amen? Muna karon nagamatay na kato mga kaila nato mga igsoon. Ug sila na pod ang naa sa lugar karon sa dato nga nagsigig ingon nga uy paatuahin taon to dito. Pabalik ako kay ako sila ingnon. Pabalik ka si kuan ako kay ila diha o kapadwa dito kay paita diri. Parihara ba mi ato? Kay bawo gyud dili luwas kinsay di luwas. Ipa-make sure ang ilang kaluwasan. Naana ang news, mga kaigsunan. No one could go back to tell them. But there are people that are still alive that needs to preach the gospel of salvation. Kinsa ni? Pastors and believers. Let's make disciples, mga kaigsunan.
In verse number 30, the Bible says, and he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Mo ni una-una sa mga unbeliever. They cannot believe on the preachers. They cannot believe on those who are teaching the Word of God. Kinahanglan yun sila o kanang mga supernatural. Kung naay patay mo balik dito, tuwagin na sila. Tinuod ka na. Kung sa guna ka tinuod, God, managan na sila, oy, mahadlok na, magkitag patay. Nabuhi. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Gipamulong na mga kaigsunan sa pulong sa Dios. Ug di na ginaalaw sa Ginoo nga mubalik ang patay para magsulwining. Kita nga nagpabilin pangbuhi karon, kita dapat ang magsulwining. Are you listening? Let's do our job. Let's get it done. Because people are going to hell. And in hell, there is no way out. No way out. Number 3 and last. Hell is prepared for the devil and his angels. Mga fallen angels o si Satanas maoy giandaman sa impierno. Pero sa nahitabo, nanamay si Satanas. Ang gibuhat ni Satanas, iyan ang giadto si Adam. Di man siya kaduol ni Adam, kasi si Adam, focus man sa Ginoo, dito siya ni duol ni Eve. Si Eve, nagpalayo ni Adam, nagsuroy-suroy og iyara. Mao na nakahigayon si Satanas o pakig-istorya. Mao na kaninyo mga asawa, pasagdan na ninyo nga mag-inusarag lakaw. Basig sikita na ni Satanas ba? Ang design sa babay, balay. Tiin ka ni si Kwan? Si Eve nagsuroy-suroy, nakahigayon man ang yawa. Naralagis balay lagi, pero tuwa man po sa tibuok kalibutan nagtuyok-tuyok, kay tuwa siya sa Facebook. Og dito siya nalitag, kada kong bungaw anang Facebook. Do you agree or do you agree? Tuon na lang yun mo. So tara, dito siya ni duol ni Eve, unya ang gibuhat niya, iyang gi-deceive si Eve. Weaker vessel man ang babay, so nakasud ang sala. Nakuha ni Satanas ang human race. The fall of man. Dito nakasud, dito nanamay, dito niya gipasakitan ang Creator. But praise God of the love of God, mga kaigsunan, He gave His only Son, the Lord Jesus Christ. Naghatag sa iyang kinabuhi, mga igsoon, para balikon niyang kuha ang giguba sa yawa, ang gikawat sa yawa, iyang gipalit og balik. Unsa nang gugmaha? Gipalit niyang balik ang giguba sa yawa ug iyang giayo, mga kaigsuonan. Gilimpyuhan niya, pinaagi siyang hamiling dugo. Ug igabot sa kamatayon, dadon niya dito sa Abraham's bosom para dadon dito sa kingdom of God. Hallelujah, mga kaigsuonan. What a wonderful plan. Pero ang yawa, naningkamot. Ang yawa, walay pahuway. Mga Kristohanon, naghagok. Grabe ba'y tulog-tulog ang yawa? Sigig pangguba sa kinabuhi sa mga tao. Ang mga Kristohanon, walay pakabana, mga kaigsuonan, unsay, what's going on? Because the church is not moving. The Christians are not working for the Lord. Busy kaayo, mga igsoon, sa pagpangita sa ilang kinabuhi nga naraman ta sa kamot sa Ginoo.
Mo na ang nahitabo mga kaigsunan, imbis ang impierno para na sa yawa o sa iya mga anghel, according to the book of Isaiah, nag-enlarge ang border sa hell. Nag-enlarge. Kasabot mo na nag-enlarge? Tungod kay nagkadaghan ang naadto sa impierno. Mo na gadako. Originally, hell is only for this. For the group of the devil. Him and the fallen angels together with him. Kay gusto mo siya maghari, gibuhatan siya gingharian. Gagitawag og impierno. So hell is prepared or created for the devil and his angel. Matthew 25. Matthew 25:41. Tanawon sa gisultis Bible, direct mga kaigsunan nga pagkaistorya. Matthew 25 and verse number 41. The Bible says, "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Moabot ang panahon nga ibuwag na sa Ginoo ang iya ug dili iya. Ang iyaha ngadto sa tuo ug ang dili iyaha ngadto sa wala. Reaping time. The final reaping time. So ibuwag na sa Ginoo mga kaigsunan, mo na ning rapture. Ang ibutang sa Ginoo sa tuo katong iyaha, adto sa wala ang dili iyaha. Asa na doon ang nasa tuo? Ngadto sa langit. Ag katong sa wala, according to the Bible mga kaigsunan, adto idangadto sa lugar nga diin gipreparar unta para sa yawa ug sa mga anghel. Everlasting fire. Dapat watay labot. Dapat way labot ang human race ani. Pero nganong daghan man nadamay adto didto? Daghan man ang nabutang anang left. Na? Ngano man? Because Christians are not doing their part. Christians are not doing their part. O suma, nabay urgency sa atong kasing-kasing nga manulti ta. Suma, mga kaigsunan, gitudluan na kita how to live your life nga nanginabuhi ka samtang nangabig ka. Giganahan ba ta na? O ato na nagibaliwala. Tungod kay naay laing panginabuhi mga kaigsunan nga wala gitudlo ni pastor. Na? Mo na gitudluan mong panginabuhi nga di mo malayo sa buluhaton sa Ginoo because ang buluhaton sa Ginoo mo'y pinaka-importante nga dapat mabuhat sa mga Kristohanon. Ug mao'y napalayan tungod anang pagkaon sa lamisa. Dakong insulto na sa nagluwas nato. Amen? Dakong insulto na sa nagluwas nato. And every soul nga maadto anang left hand mga kaigsunan, every soul nga makuyog ngadto sa yawa sa eternal damnation, tulubagon sa mga Kristohanon. Kano sa man nato tubagon? Inigabot sa katapusan, we are going to answer before the Lord. Okay, bawa na mo daan. Kung apil ba mo uniyang pangutanon. Okay, bawa na ta. Nangabig ba ka? Nag-discipleship ba ka? O wala? O na, kung yung disciple ay usa. Kung sagingon, sige no? Go ye into all the world. Nahitabo ba na? Not only one. Start with one. And disciple that one para mulapad ang imong network sa soul winning. Mo man ay reason. Networking ba? Ang gusto sa Ginoo maka-create kag network sa mga disciplers.
Naitabo ba na? Naitabo ba nga ang imong disciple, nag-disciple? Mo na gitagamog pastor nga di gyud mo hunog og tudlo nimo kay the church is designed to become a net. A net that will work. Nag-connect mga kaigsunan, buhat ni gadto na to sa dagat, walay isda mulahoy. Kumantay mo, saturation, daghana mga membro ng uyog, pero lahoy tanan. Lahoy tanan. Mamundok lang isda, kung naipanghatag pagkaon. Inigkahurot na sa pagkaon, lahoy tanang isda. Wag yun nakuha. Pero atong i-disciple mga kaigsunan, connecting the piece of net to the next person that could be a part of that net. That is only through discipleship. Pero kung hasta ang mga membro wala nag-connect to each other, how could we connect others? Kung tibula ag tatanan kay managlahi ang atong direksyon sa kinabuhi. Di kita ka, kuan? Nilay may gusto. Wala man taga-focus mga igsoon sa atong buluhaton. Naanagot ta system. Atong tabangan para masumpay tatanan. Na, let's make disciples. Na mga bago, i-connect na to as disciples, not as visitors. Fruit that should remain. Muna, connected. Remain man. Nakuha ninyo? Then another person, fruit that should remain. Connected na sad. So imagine na, muda ko ang church? O dili? Muda ko murag ginansilyo ba? Nagsugod na gina sa usa ka kuan balingin. Nya mahimong na lang ka, nahimo naman siyang hapin sa lamisa. Tungod kay kuan kayo, kanang pasensyoso kayo ang naggansilyo nga nadaghan na iyang square dito nagsumpay-sumpay. Unya magbuhat kag square gamay. 1 2. Alam sa man nimo pag gamit unyang hapin nga nagbuwag-buwag man na. Pinaagi sa discipleship masumpay ta. Aron magamit ta mga kaigsunan sa pagpangisda. Nakasabot mo? Sigurado yun? Ang tabangan na to. Nga mapurma ang atong network. Let's disciple. Okay? Atong i-review mga kaigsunan atong lesson. Is hell a real place? What is the answer? Yes. So let's talk about hell. Tinood man siya. Unsa man ang hell? A hell is a place of eternal punishment. Silutan ka, ngaway paghunong. Imagine na, loved ones, tuwa dito, friends. No? Tuwa dito. Kaya baka na nimo. Na dadon nimo for 1,700 years. Di ba? 1,000 years millennium, 7 years judgment seat. Before God, napay war of Armageddon? Before God wiped away the tears from your eyes. Before God makes you a happy person, wala na'y kaguol. Kayahon ka ha? Kaya. Dito na magkadito. Pero, ingon anak, kagrabe imong kinabuhi ba? You are not raining, but you are crying. Kay those who are laboring right now, kato nag-antos, uban ni Kristo karon, moro may mo reign together with Christ.
Pero katong bagdoy lang karon mga kaigsunan sa Kristohano kinabuhi. Katong wa nagpakabana sa buluhaton, kamo mao manghilak unya didto. Kay di man kagamiton sa Ginoo. Klaro man ang gisulti sa Bible. So you choose unsa ka unya inigabot after your life aning kalibutan na. Pili lang, pili. Number 2. Walay exit sa hell. Hell has no way out. Pag naadto na kag impierno, lockdown. Lockdown juga dito. Pakanon man ka. Wala kaon-kaon dito eh. Lockdown. And number 3, ang hell dili gid unta na para sa human race, pero mga kaigsunan tungod sa sala daghang nadamay. Hell is prepared for the devil and his angels. Pero lagi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Mo na gitagaan ta mga kaigsunan og opportunity to bring as many souls as we can to the kingdom of God. Pinaagi sa discipleship. I hope na inyo ning gi-learn from the heart. Tinuod ang impierno. Sunod nga topic nato mga kaigsunan atong ipadayon. Number 10 na ni siya sa ato nga question often asked. Number 10, the continuation, is hell a real place? Part 2. Ato pagyud na hisgutan ang impierno mga kaigsunan nga tinuod gyud ang impierno. Okay? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message that you have given us, proving that hell is real. Salamat kay Lord sa balang espiritu nga mao'y nagiya kanamo karon sabot ug mao'y mo pahinumdum nga anaay mensahe nga angay namong isulti ngadto sa mga katawhan tungod kay ang impierno tinuod. Ayog itugot, Lord, nga ang kinabuhi sa mga Kristohanon mahurot lang para sa pagpangitag pagkaon, para sa pagpangitag unsay ibayad sa mga panginahanglan nga imo naman ang gi-promise namo nga imong i-provide. Ayog tuguti, Lord, please nga malingla kami sa yawa pinaagi sa pagbutang sa mong kinabuhi aning kalisod. Nagampo ko, Lord, nga tagaan nimo katinawan ang unahuna sa imong mga anak dinhi sa Lighthouse Bible Baptist Church, na among mabutang gyud sa imong kamot ang among kinabuhi o ang among pagsalig diya kanimo, Lord, para mabuhat namo ang buluhaton kay imong gipreparar para kanamo. Help us, O God, to labor sa Ebanghelyo nga diha kami dapat mabuhi. Thank you, Lord, for this opportunity to become part of the church and help us to become a lively stone, a part that really works, O God, for you. Bless us as we continue to pray for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Let's all stand.